Good day mga master. So bago po mawala ng kuryente dito sa aming lugar at dahil parating na yung bagyo, so I think itinaas na sa signal number 3 dito sa lugar namin sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. So medyo nag-uumpisa na po yung lakas ng hangin at ulan, pero bago pa po tayo mawala ng kuryente, magsishare muna tayo ng munting kaalaman. Okay, so gumawa po ako dito ng halimbawa. Dito po sa kabilang side ay meron tayong transformer na high voltage. So 11 kV po or 11 kilovolts o yung tinatawag natin na 11,000 volts. Okay? Ngayon, pagka po yan ay pumasok na sa ating bahay at dumaan po sa ating metro, yan po ay tinatawag na low voltage na. So yan po ay may 230 volts. Ngayon, kung halimbawa po nag-supply na doon sa ating mga ilaw, halimbawa lang po ito, chinek po natin yung reading ng ohms. Ang nakuha po natin ay 80. So halimbawa po ohms. Okay, so ngayon tandaan po natin itong apat na unit na to, yung watt, yung volt, ampere at ohms. So ngayon meron na pong given na ibinigay doon sa volt, yun po ay 230 volts, at dito po sa ohms ay 80. So ngayon, ang hinahanap po ay watt at ang ampere. So ngayon, bago po natin kunin yung watt, ito po yung dapat natin gamitin, yung formula na to. Watt is equal to volts squared. Tandaan nyo po yun, may 2. And then, i-divide po natin ang ohms. So ngayon, computein po natin para malaman natin kung ilang watt nga ba yung 80 ohms na isinupply doon sa ating mga ilaw. Okay? So, computein po natin. So, base po dito, volts squared. So, ganito po yan. So, 230 volts, i-multiply po natin yan sa 230. At saka po natin i-divide yung ating 80 ohms. Okay? So, ngayon, computein po muna natin tong 230 multiply by 230. Ang sagot po dyan ay 52,900. Ayan. 900 lang po. Ayan. Sumobra tayo. And then, tsaka po natin i-divide yung ating 80 ohms. Okay? So, ngayon, pagka po i-divide natin to, makakakuha po tayo dyan ng 661.25 watts. So, yun po yung nakuha natin. Okay? So, bali may sagot na po tayo dito sa watts natin. 600.25 watts. Yan po yung nawawala. So, ngayon, computein naman natin yung nawawalang ampere. Kung ilang ampere nga ba to. So, gamitin po natin yung ating formula na amps is equal to volts at divide po natin ang ohms. So, computein po natin. Okay? So, ganun lang po kasimple to. Basta natutunan nyo po yung ating mga formula. So, yung ating pong volts ay 230. And then, i-divide po natin yung 80 ohms. Okay? So, computein nyo po. Bali, ang magiging sagot natin dito ay 2.875 amperes. Okay. So, nakompleto na po natin yung ating hinahanap. So, 2.875 amperes. So, nakompleto na po natin. Ayan. So, ganun lang pong kadaling mag-compute kung ano yung hinahanap natin. So, kung watts po, tandaan nyo po itong ating formula. At kung amperes naman po, ito. Okay? So, hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. So, ingat po ang lahat at sana'y gabayan tayo ng Panginoon. So, have a nice day. Bye-bye!